At nabanggit nga po nitong si Superintendent Schwarzkopf na may mga tauhan na siyang susundo dito kay Rolito Go mula naman sa Camp Crame kung saan siya dinala mula nang siya ma-turn over ng PNP at dinala dito sa may PNP Hospital kung saan siya nagkaroon ng medical check-up. At sa ngayon nga nagsasagawa ng press conference ang PNP kaugnay sa pagbalik sa kanilang kustodiya nitong si Rolito Go. Itinuturing na high-profile inmate si Go dahil nga sa naging controversial na kaso ng pagpatay niya sa isang estudyante noong 1991 dahil sa away trapiko. At itong press conference ay sa pangunguna mismo ni PNP Chief Superintendent General Nicanor Bartolome. Pakinggan po natin. Has taken jurisdiction over the case. When I was informed early in the morning that there is an information about the alleged abduction of Mr. Rolito Go and Mr. Clarence Yu from NBP. And so I directed Senior Superintendent Gumban to pursue that position. Incidentally, since there were also some reports saying that Mr. Rolito Go is a case of a missing person or that he left NBP, I also directed our PNP units to pursue that angle. That is why when I met the media yesterday, I announced that I have been pursuing two angles. First, that if it is indeed a case of kidnapping, the anti-kidnapping group under Senior Superintendent Gumban would take the lead and they would pursue the case. And if it is a case of a missing person, on the other hand, as reported also by some quarters, our police units have also been instructed to assist and to look for Mr. Rolito Go. Incidentally, the anti-kidnapping group received an information that indeed Mr. Rolito Go was taken by a group of persons in the evening of August 14. So our operatives coordinated closely with the family until the transaction between the alleged abductors and the family was monitored. Was monitored. So the discussion between the family members and the alleged abductors continued. So much so that our operatives were also preparing on other options. Incidentally, in the evening of August 15, that's last night, our operatives were informed that Mr. Rolito Go and Mr. Clarence Yu called up with the information that they were already in a bus, as they were released by the abductors somewhere in Santo Tomas, Batangas. Our operatives pursued that lead again, and since they were told that Mr. Go and Mr. Yu were on board a Lucena bus, they were in coordination with the family, left with the action that they would wait for the bus somewhere in Alabang, where the bus would have its final
was the finally stopped? Just to stop in Alabang. Our operatives with the family members went there, and true enough, Mr. Rolito Go and Mr. Yu disembarked from a Lucena bus that came from Santo Tomas, Batangas. The two were taken into custody by the AKG, and they were processed. They were last night given medical attention initially, and then the investigation was conducted. The car, a Honda Civic with plate number UUR805, owned by Mr. Yu, the nephew and personal nurse of Mr. Rolito Go, was the same car used after they were taken from NBP compound. And that white Civic car was recovered 6:30 a.m. today, just this morning, by the Batangas police in Santo Tomas, Batangas, and is now undergoing SOCO and technical analysis. In the meantime, after all the procedures have been completed, we will now turn over Mr. Rolito Go to the NBP. Mr. Clemens Yu will remain with the AKG until the completion of the investigation. We have also started the computerized cartographic sketch of the suspects as recalled by the victims. We will, if you have some questions now, which I think you do not have, and may be more interested to see Mr. Go. So, I will present to you now Mr. Go and Mr. Yu. Makinig tayo kay Cecil. Dito lang, okay lang natin dito, sir. Dito, pwede rito. Siguro. Natin dito yung dalawa. Mamaya, paupuin ko muna. If I may just continue, before we allow Mr. Rolito Go to answer a few questions. According to Mr. Go and Mr. Yu, 4 persons took them from the NBP compound. That's as far as their revelation is concerned. So maybe we can allow a few questions so that we can now prepare for his transfer. Sir, I'll start with the President of PNP Press Corps, Aaron Recuenco. Sir,
Magandang araw po. Sir, Aaron request ko, sir. Kay Mr. Rolito Go. Sir, narrate lang kung kaya niyo pong mag-narrate kung paano kayo nakalabas ng NBP compound. At kung may safe house ho ba kayong tinuluyan nung at that time na under kayo ng mga kidnapper? Paano po kayo nakalabas? Sa NBP compound nung kinidnap kayo? Doon sa may simbahan ng Inang Awa. Nung nasa papalik na ako sa minimum compound, biglang yung pabalik na ako sa minimum compound, biglang sila pumasok, 4 sila. Yung ng ID na NBA daw sila. Tapos, ang sinasabi, lumalabas daw ako sa compound. Sabi ko, paano ko lalabas sakit ako, medical treatment pa ako. Ngayon, pinilit kami sa may bitbit ng baril. Inakbay ako na, pinalisa ako ng sumama. Yun lang po na sinakay doon sa sabi ko, hindi ako pwede sumama sa inyo, kailangan. Sa opisina muna tayo buwan, sa opisina ng bureau. Okay, sa FOD, hindi mo ka pwede dalhin, hindi akong sasama. Pero pinili akong inakbayan ko. Sabi, hindi, sige, diretso tayo sa opisina. Nung pagsakay, papunta na sa Bilibid, nung papunta na sa maximum, akala ko diretso. Doon ako lumaban na biglang naki-U-turn, palabas na uli. Doon ako lumaban, yun lang na, tatlong beses ako ng na nakipag-agawa ng kasi nakita ko, mukhang peke na na hindi na sa dapat makapaalam mo na sa bureau na hindi na nakapaalam, naki-U-turn, tatakbo, diretso na lalabas. Yan lang po. May safe house po ba kayong pinili? Meron po na dinala ko sa Batangas na isang lugar na madilim na parang bukit na area. Ilang araw po kayo nito? Isang kagabi, nung makalawang gabi, Tuesday ng gabi, dinukot kami. Tapos balik kami pinakawalan kami ng kahapon. Kasi actually, hindi kami pakakawala ng komando nila. Pinapapatay nga kami ng tapos yung bantay, yung bantay na pinakawalan na kami nasabi ko na kami magsasalita. Kanimutan na lang lahat. Total, wala naman nakuha sa amin. So, thank you, Aaron. So, Christine De Santos, GNN. Yes, sir. Ito pong pangyayaring ito, ito po ba ay first time po na experience po ng mga police po na meron pong nakidnap na prisoners po natin? First time sa amin? Oo. O meron na pong cases before? Personally, wala akong maalala pa. Mm-hmm. Baka Okay. yung mga nauna sa amin, baka may maalala sila. Pero ako, mukhang wala pa ako naalala. Sir, pero bakit po nangyari na si Mr. Go, meron pong nakuha po ng mga kidnappers? Humihina na po ba yung pagbabantay po ng mga police officers natin? Under custody sila nung National Bilibid prison. Hindi nakakulong doon si Mr. Go, kaya hindi namin binabantayan. Hindi PNP ang may hawak sa kanila doon. It's the NBP. So, thank you, Christine. Abigail Kwok, TV Online. Sir, Mr. Go, paki-clarify lang po. Meron po bang demand yung mga kidnappers nyo po? May ransom po bang hiningi? Ano po bang hinihingi nila, sir? Meron po nung una, ng gabi, nung Tuesday ng gabi. After 1 hour o 2 hours, may dumating ng mga tao. Nasabi, humingi ng ransom. Ako, yung may hiningi ng malaking amount, ako hindi ko kaya, wala akong ganong halaga. Magkano po, sir, ang hinihingi? Malaki yung na sinasabi na malaking amount. Sabi ko, hindi ko kaya, Nabanggit niyo po, sir, na tinakot po kayo. Binantaan po na papatayin kayo. Tama po ba? Opo, talagang gusto pa kasi nung kinabukasan tanghali, nagagalit na pinapupunta miss ko doon sa Pampanga. Hindi ka, ako, sabi ko doon, tumawa na pinahirapan doon sila kahit nakusama pa ng NBI. Ikaw po, hindi ako papahamin ng misis ko.
Yun lang si Kanto. Last na lang po, sir. Sa pagkakaalam niyo po ba, meron po bang kaaway o kagalit yung pamilya niyo para po kayo dukutin? Wala po naman na, hindi naman ko pera ang nakikita yung gusto nila. Nung pinakawalan ako, nung nakita na siguro na wala akong matipiga, tapos mapatayin din ako, wala rin sila makukuha. Kaya siguro pinakawalan ako. So, thank you, Abigail. Alvin Baltasar, PTV4. Sir, I have two questions. One for Mr. Rolitigo and one for PNP Chief. Kay Mr. Rolitigo muna, sir. Sir, meron po bang natanggap yung family nyo na bago itong pangyayaring kidnapping against sa inyo, natunugan po ba ng pamilya nyo na kayo itutukutin? Wala pa. Di pa nangyari sa akin. Kasi mula nang living out ako since 2008, na living out nasa simbahan ako lagi tuwing maga, sa gabi tuwing ang alas 7, bumabalik ako sa minimum compound. Doon ako natutulog sa minimum compound. Wala pa nangyari sa akin ng ganun. Kasi ang living out ng inmates, pag maga, after na bilang, nakakalabas po kami na may work pass. Tapos pagdating ng gabi, lahat kami, pagkatapos ng bilang, papasok din kami sa minimum compound. Yung oras na papasok sana ako na alas 7, na after kasi under medical treatment po ako. Kaya yung pamangkin ko kasama ko for 2 months na siya nakaalaga sa akin kasi nurse yung doon ako nadukot ng yung 7 o'clock, papasok na po ako. Opo. Sir, one follow-up lang kay General Bartolome. Sir, sa pagkakakwento nyo kanina, is there a big possibility na mayroong connivance between the suspects and several personnel from the National Bilibid Prison? Ang aming basihan lagi ay ebidensya. We always deal with facts. And right now, I cannot comment dun sa sinasabi mo because hindi pa naman yung saklaw ng aming investigation. Hindi pa kami umaabot doon. Ang sa amin, ang mahalaga ay ma-account namin si Mr. Rolito Go. Dalawang bagay nga ito. Very interested kami sapagkat unang-una, siya allegedly ay kinidnap. Trabaho namin yon. Kailangan naming mahanap siya, ma-account, and then matapos yung investigasyon to determine kung sino man yung mga kumuha sa kanya. Pangalawa, interesado rin kami sapagkat siya ay serving a prison term. Kapag ka nakalabas ang isang tao sa anumang piitan, trabaho pa rin namin hanapin yon. Kaya dalawa yung aming interest dito. Una, kung meron talaga nangyaring abduction, dapat ma-solve namin. Kaya nga, AKG ang pinatrabaho ko. Pangalawa, dahil siya nga ay serving a prison term, hindi siya dapat nasa labas ng kulungan, kaya pinapahanap ko rin sila. So sir, medyo hindi lang nagre-reconcile doon sa statement ni General Pangilinan. Ang sabi ni General Pangilinan sa mga interview kanina, hindi siya nakidnap kundi tumakas. Na-inform niyo na po si General Pangilinan na doon sa official findings niya. Yes, actually kanina kinausap ko siya. Kagabi kinausap ko rin siya kagabi nung nasa amin na nga si Mr. Go at saka si Mr. Yu. Nag-usap kami kagabi, nag-usap din kami kanina. At sabi ko sa kanya, it appears that based on these statements and the circumstances ngayon, it appears na lumalabas na sila nga ay kinuha ng pwersahan doon sa loob ng compound. Of course, yun base naman doon sa aming investigation. At ang sabi naman ni General Pangilinan ay okay, meron naman kayong investigation, you just do what you have to do, no? Meron tayong procedure na ginagawa. And then doon pala sa sasakyan, no, na na-recover ay meron din ngayong may empty shell na doon na na-recover. Tumutugma din yun sa statement ni Mr. Go na actually nagpaputok pa sila sa loob ng sasakyan, no? Kaya nga may na-recover, may nakita doon ngayon yung mga soko natin na sinasabi may empty shell at saka isang live ammo na nasa loob ng sasakyan. Tsaka pinalo pa. At saka
according to Mr. Go, ay pinalo pa siya doon sa ulo. Kaya nga meron siya rito, meron siyang sugat dito. At meron siyang mga... Yung nakapagawa na Pakita mo yung Nung nakipag-agawan ako ng baril, yung ito mga sukat ng yung mga tama. Kasi yung tanda yan, lumalaban ako na. Yun ang ilang pa. So, thank you, Alvin. Next, Kim Cardenas, IBC 13. Sir, base po sa statement po nila, tapos sabi niyo po kanina may ginagawa na po yung cartographic sketch. Pero meron na po ba tayong initial information kung sino po yung abductors po nila? Or baka meron na rin pong old record na ginagawa na rin po talaga? Ginagawan pa rin natin ang paraan yun. No? Inaalam natin kung merong mga similar na pagkakakilanlan doon sa mga allegedly ay kumuha sa kanila. Lalabas ito kapag nakumpleto yung computerized sketch. No? Maybe we can now excuse si Mr. Go at I think he is still under stress. Sir, last question. Last question kay Mr. Go. Last question, Alfred Alison. Mr. Go, meron po raw kayong colostomy bag? Meron po kayong sakit na pwede nyo mang mapakita sa amin para ma-dispel ho yung rumor na tumakas lang raw po kayo? Kasi yung cancer ko, yung colon cancer, 2010 pa na biopsy na positive ako sa colon cancer. Tapos noong 2011, medyo na under control sa pamamagitan ng chemo sa radiation sa Makati Med. On record lahat. Kada inquiry na interview na rin ako noon. Pati mga record na nakita nila sa radiation department. O yung mga kidnappers, sa tingin mo kilala ka nila na parang personal o parang ganon? Hindi po kilala eh. Yung pagdukot. Pero alam niya, ako yun, dinadukot na Mr. Go kagad ang po sa akin. Na lumalabas daw ako, sa mga NBA kami, tapos sila yun. Alam niya, ako ang kinukuha nila. Eh bakit kayo lumalabas? Kaya dadali ako sa NBA daw. Kaya hindi ako naniniwala nung nakiutan na sila. Sabi ko, hindi ko pwede dali ng NBA na wala kang dadaan sa bureau. Sir, nang lumabas yung kotse mo sa compound, hindi ba pinigilan doon sa gate mismo ng NBP na parang can you easily go out yung kanyang sasakyan? Wala po bang nagtitingin sa gate? Hindi po kasi living out kami. Hindi inside compound, within NBP compound, mga living out inmates. Sir, nang lumabas yung kotse mo, sa gate 1 lang po. Sa gate 1, kasi yung gate 2, yung papunta maximum, yun ang gate 2, yun ang sinicheck. Pero gate 1 kasi labas-pasok ng Katarungan Village, housing ng yung housing dati galing sa release. Mga 10,000 ang housing, yung unit doon eh. Kaya labas-pasok mga jeepney doon, hindi ma-check ng pan eh. Daan-daan libo po labas-pasok. Sir, saan po nagpaputok ng barel? Kasi mayroong malitang yung na hiningi ng malaki, hindi namin kaya. Yung maliit na nagalit na na kukunin yata nila na yung pakiramdam na NBI daw kasama daw ng misis ko. Hindi na kinuha, natakot yata. Kaya nung tanghali, galit na galit, pinatutumbang ako, pinapapatid ako sa mga guardia. Sir, kailan nagpasyo yung mga kidnappers, sir, na pakawalan na kayo? Bandang gabi na madilim na yung pagdilim, nag-usap yung apat na nagbabanti sa akin. Ano yun, sir, dahil wala na po bang maibigay na ransom? Akala ko, may nakuha na ransom, wala pala. Nung pakaway ko, sabi ng miss, wala naman. Sir, tingin niyo may kinalaman po ba to sa lending, may nagpapalending daw kayo sa loob? Well, actually, hindi na-play lending sa loob. Sa akin, yung misis ko, may lending sa opisina sa labas. Yung lending company. Pero hindi sa loob ng delivery. Wala akong transaction sa loob. So anyway, gentlemen, thank you. Magre-rest na po
yung ating si Mr. Go, Rolito Go. Maraming salamat po sa inyo. At yan po ang press conference ng PNP sa kanilang pagbawi sa kontrobersyal na presong si Rolito Go na kanila mismong iprinisinta sa media dito sa Campo Crame. Isinalaysay mismo ni Go na mga kalalakiang nagpakilalang NBI umano ang dumukot sa kanila ng kanyang pamangkin at nurse na si Yu. Naka-ID pa umano ang mga ito at pinilit silang ilabas ng New Bilibid Prisons Compound. Malaking pera umano ang hinihingi ng mga kidnappers mula sa kanyang pamilya at sa isang punto ay nagalit daw sa kanila dahil hindi nila kaya ang hinihinging ransom. Ilang beses din daw siyang pinalo ng baril matapos siyang manlaban sa mga dumukot sa kanila. Pero kahapon, maging si Go ay nagulat daw nang bigla siyang pakawalan ng taong nagbabantay sa kanila ng kanyang pamangkin sa kondisyong hindi siya magsasalita. Sa kanyang pagkakaalam ay hindi raw siya gustong pakawalan nung leader ng grupong kumidap sa kanila. Narinig lang daw niya na nag-uusap ang 4 na kalalakihang nagbabantay sa kanila at pagkatapos ito ay pinakawalan na sila ng mga nagbabantay na yon. Ipinakita rin ni Go ang colostomy bag na nakakabit sa kanyang katawan para patunayang siya ay may sakit na cancer. Sa ngayon, yun naman kay PNP Chief Director General Nicanor Bartolome ay nabawi na ang kotse ng pamangkin ni Go na si Yu at pinoproseso na ngayon ng scene of the crime operatives.